Ayos na pre. Ayos. Ayos na ba? Ayos na ba? Yan. Oh, may dalawang kasama kami dun sa info. Si Ate Merna. Tapos si Ate Jen. Hello. Yan. Hanapin nyo yung YouTube channel ARMB Tugadi Vlog. Yun. Okay. Dapat nakalap. Pag pasok doon sa bintana, matatamaan yung kwan. Yung hindi natin makita yung bintana dahil malabo. Malabo ba? Makikita natin pero maitim. Hindi, bubuksan eh. Bubuksan. Para masukot yung kwan kung ilan yung patama doon sa flooring. Yan. Kung sino yung magbubukas. Oh, sige. Yung lamerad, kasukot ng tila. Instrument height. Para kwan. Ilan? Sino mo? Yan na. Ilan? Ayan. Oh, yan. Sintro. 143. Oh, 1.43. Oh, yung distance dito, distance. Ng instrumento doon sa wall. Doon sa wall. Wall. Oh, hawakan nyo na lang. Oh, ilan? 3 meters? Oo. 1.3. 1.3. Okay lang. 1.8 yung patama doon? Oo. Pakicheck mo, merong millimeter lang. Siguro hindi na yan masama. 1.8. Oo, nakita ko. Oo, nakita ko. Kikita ba dito? Saan ba yung kwan? Kikita ba? Wala, malabo. Hindi makita. 1.8 ano? 1.8. Itapal mo yung prism dyan sa bintana para makuha natin yung distance. Height man pare. Height yun pare. Ngayon yung horizontal distance na sa prism, ano? Yung prism, yung prism, pagipatong dyan sa window sill. Prism. Dyan sa window sill ka mo, dyan sa may kwan, puti. Isa pa sa mano. Pasama ko. Yung prism. Tanggalin mo yung ulo. Yan. Yan. Kukunin natin yung kwan. Wala na. Sakto, horizontal distance yan, ano? Yung horizontal distance na kuha na natin. Yeah. Ito ngayon, yung distansya, yung coordinates. Sige, sulat ko doon. Nakuha na yung elevation kanina. Ito, coordinates ngayon. Sandali. 1.8 yung height kanina, no? Buwan na yan. Hindi na ipapatama doon sa kwan. Tape measure na. Para minsanan. Pwede tape measure. Pwede. Sige. Saan ba, Ito na yung kwan. Ito na yung distance. Yun 14.292 ang distance. Mula dito hanggang doon? Minus 1.3, di ba kanina? Aabot tayo ng tama lang. 14 point... Ano yan, paki-check na lang. 14.292. 14.292. Yung angle. Ante, coordinates pa kayo, horizontal. Katapos tiniray na yung kwan. Coordinates? Coordinates eh. XY. XY coordinates, di XY. Horizontal distance. Horizontal distance may yung kwan 14 point. Yung 14 ha? 14.292. Yung basa kanina sa tape measure, ilan 'yon? Yung basa sa tape measure, yung kanina. Tape measure, 'di ba nagbasa kayo ng tape measure na 'yan oh, 'yan oh. Di ba? Ilan yung sukat diyan? Kasi hindi na tayo di ba, hindi na tayo magpo-form ng angle? Hindi na tayo magsa-shot sa baba? Pwede rin. Kami suka yung tayo metros. Metros sa may length, height, mana yan? May sukat na metros. Height. Malapot sa mga exam. Sige. Ay, hindi, may yung kwan, yung kanina, yung rod.
Yung height dyan kanina, yun ang pag-anuan nila. Hindi, yung sa may rod sir, 1.8 Oh, dapat yung tape measure, di ba? Ang tape measure sira. Yung height na ito, dapat inilusulus nila na ganyan kung ilan yung height. Yan. Ipatong yung may 1.8. Garag, sa yun ng sukat doon. Ako na, ako na lang meron. Hindi, kailan tayo. Andun pa, hawak pa nila. Oh. Si JC, Hanapin nila yung 1.80 to. oh, yun. 1.8. Ano, magmula doon sa 1.80 to, magmula sa rod, pababa, hanggang doon sa flooring. 1.80 to. Diyan nila idikit yung babasahin na tape measure. Yan yung idikit yung ano. Yung zero ng ano. Yung measure pala. 1.80. Pakihawak doon sa dulo, yung dulo doon ay. Yung ano, yung hawak niya na tape measure. Ah, 180. Hindi, yun. Ilagay niyo sa dulo. Yan o, yung dulo. Hanggang sa pinakababa. Pagkatapos, basahin sa 1.8. Mula sa pinakababa hanggang sa 1.80 to ng rod. No, paparay na eh. Huwag may pinaka na lang dulo yung aliwa. Dapat masusukat din yun ay. Kasi halos magkalibol yung Sa baba. 1.8. Yun eh. Yung sa baba ng rod eh. Magmula pa dun sa ano. Yung parang... Sa may pipe, yung blue. Oh, yung blue doon. Kaya doon ko. Hindi, siya, isukatin na lang natin. Susukatin na lang. 1.8. 1.8. Ilan ang basa? Ilan yung basa nyo eh. Hanggang sa 1.80. Ha? 5.73. Gibe, sabi mo, 5.7. sukatin yung 1. Tapos sukatin nyo yung... Dahil, oo, ito ay 9. Ano, dun sa baba ng... Kaya naman. Kasama na. At parang ground floor na yun. 5.73. Ayun na. 5.73. Yung kwan doon, yung... Hindi, yun na yun. Magmula dun. Ay, total na ba yun? Total na. Parang linas sila dun. Na plus na? Oo, nabas na. Oh, sige. Okay na. Okay na yun, sir. Ito, 5.73. Total na yan. Wala na to, hindi na-add na to. Na-add na. Oo, nandun na yun. Oh, X ko na to. Wala na yun. X ko na to. Ang bago rito, magmula dito sa aparato, may 1.3 pa. Oh, sige. Magmula doon sa 14, magmula doon sa 14.29 meters na basa ng aparato. Oh, sige. So, Ito na lang yung kulang natin eh. Nisukatin dyan. Diyan. Di ba flooring to? Flooring, ilaylay mo yung measuring tape hanggang dyan. Pabutin doon sa ground floor. Kukunin yung height. Tapos yung steps doon, papunta dito, kunin din yung height. Oh. Kailan? Ilan? 3.52. Wala. 3.52. Yan. Oh, tapos yung kwando, elevation nung ito hanggang sa existing. Oh, okay lang. Sige. Yan. Pre, di ba halos magka-elevation to sa doon? ay dali. Oh, magkaparehas no? Oh, kaya kwan, okay. Patugbo, may kuwito-suwa. 19. 19. Hindi no? Pakiad na lang, pakiad. 19. 57. 18. Ha? 18 na. 57 plus 18. 18 pagkain. Oh, ilan lang to? 1, 2, 3. Panduaran 18. 36. 93. Pakiad na lang para sulat ko na lang dito. Karoon ng 10. 93. 0.93. Okay, pre. Ayan. 0.93. Oh, pwede na. Pwede nang i-compute.
pre, andito na naman tayo para makapag-share. Ang isi-share ko ngayon ay yung tungkol sa sinats namin kanina sa survey. Yan. Alam niyo naman siguro na ang arkitekto ay dinaanan din ang surveying sa architecture nung siya ay nasa college. Gumamit din sila ng mga instrumento, nanilip-nilip, tapos nag-compute din ng mga areas, boundaries, coordinates, at kung ano-ano pa. Diba? Dito tayo mga prekoy. Bago natin i-compute, i-final muna natin yung figure para malinisan. I-ayos natin para maayos kumputin, malayo sa pagkakamali. Yan. Second floor ng kabilang building. Alam niyo ba kung bakit namin sinukat yan? May proposed project dyan na link bridge between PO building tapos Malong building. Yan. Kaya nagsukat kami kanina. I-design ko yung link bridge. Yan. Yung instrumento, ito yun. Yan. Sinukat namin kanina, height is 1.42. Yung height ng instrumento. Yan. Tapos, isinet namin siya na naka-zero na horizontal level. Horizontal siya. Ibig sabihin, sa vertical line, naka-perpendicular yan, kaya 90 degrees siya. Pero naka-zero yan. Yan. Ngayon, distance niya doon sa bintana ng building. Yan, di ba may bintana dyan kanina? Yung bintana, tapos yung yan. Distance is 1.30. Yan. Di ba? Ngayon, second floor. Ito yung PEO building. Yan. Second floor ito. Nasa second floor kami noon. Yan. Second floor siya. Yan. Ang height ng kwan sa second floor, sa ground floor, ay ilan ba yan? 3.52. Yan. Ito yun. Tapos doon sa existing ground, 0.93. 0.93. Diba? Yan. Tapos, sa kabila, binasa doon sa rad, yung rad, 1.8 meters siya. 1.80 meters. Yan. Tapos, ito yung wall, tapos yung bintana, tapos yung wall din. Yan. Ito yung bintana. Bintana din yan. Yan. Nung sinat sa prison, pinatong dito yung prison. Dito. Pinatong yung prison dyan. Sinats ng instrumento, ang naging basa sa distance is 14.292 meters. Diba? Madali. Na-analyze na. Pag na-analyze mo, alam mo na yung compute dyan. Ito yung Malong building. Yan. Ngayon, doon sa Malong building, inilaylay nila yung tape measure.
Yan. Yan. Inilaylay nila sa bintana, tapos doon sa 1.8 na basa ay bumaba ng dito po na lang ibaba. Kasama na to inad 5.73. Yan. Meters. Di ba? Ito yung second floor ng Malong Building. Yan. Ngayon, pag titignan nyo siya, existing ground or existing, yung asphalt doon na driveway, existing asphalt driveway pero ito existing ground level. Yan. Okay na. Ngayon, ilan kaya ang gap ng flooring na ito tapos flooring na ito? Listen ko na, ready na tayo mag-compute. Kasi didesign tayo ng link bridge papunta dyan. Ngayon, ilan kaya ang elevation ng second floor ng PEO building tapos ilan din kaya ang elevation ng Malong Building, yung flooring niya. Yan. Di ba? Try natin i-compute. 1.42 horizontal, totally horizontal. 0 degrees. 0 degrees. 90 degrees pag vertical. Yan. Naka-perpendicular yung vertical. Naka-0. Naka-set up sa 0. Horizontally, walang angle. 0 degrees. Kaya, yung height is 1.42. Tapos doon 1.8. Ilan ang, alin ang mas mataas? Di ba? Kita na kaagad. 1.42 tapos 1.80. Ibig sabihin mas mataas to. Di ba? Ilan yung gap? Calculate natin. 1.8. Yan. 1.8 minus 1.42. Ibig sabihin, may distansya silang, may gap silang 0.38 meters. Yan. Di ba? Ibig sabihin, pag nag-design ka, mag-i-slope ng konti. Bababa ng konti yung flooring ng link bridge. Gaganyan siya. Yan, mag-i-slope. Yan. Mamaya calculate natin kung ilang percent yung slope para malaman natin kung matarik o hindi. Pero nababasa na eh. Yan Ilan ba ang distance ng building? Yan. Kung 1.30 yan, 1.30, dito yung 1.30, yan. Tapos 14.292 doon sa window sill. Edge ng window sill. Calculate natin. Distance is equal to paano ba yun? 14.292. Yan, hanggang dyan. Hanggang dyan. Minus, close parenthesis, 1.30 plus yung thickness ng wall, 0.15. Diba? Equals 14.292 minus 1.3, 15 ito,
1.45. Di ba? Kaya, kung 14.292, sorry, 14.292 minus 1.45 equals 12.84. Ibig sabihin, 12.84 meters sa building to building, sa surface edge. Diba? O, di nakuha na natin yan. Okay na to. Distance. Yan. Tapos, nakuha na rin natin to. Pagitan nila. Ang gap ng dalawang flooring. O, dito tayo sa kuwan ngayon. Existing ground, tapos doon sa existing asphalt. O, dito tayo. 3.52. Yan. 3.52 plus 0.93. 3.52 plus 0.93. 4.45. 4.45 meters. Yan. Yung flooring na yan, distance niya sa existing ground, yan, 4.45. Oh. Dito naman, di ba ang sinats is doon sa 1.80? Diba? Yan, 1.80. Diyan, distance na yan hanggang sa baba. O, ibig sabihin, 5.73, ibig sabihin, ang distance na to, yan, 5.73 minus 1.80. Yan, 5.73 minus 1.8 equals 3.93. 3.93 meters. Yan. Ibig sabihin, sinong mas mababa sa kanila ngayon? O, di ba? Ang mas mababa is yung 4.45 sa existing ground. Ito, may patong na existing asphalt. Yung existing ground niya. Kaya, tignan natin kung ilan yung distansya ng dalawa. Ibig sabihin, mas mataas ito. Tapos ito, ganyan. Ibig sabihin may distance na ganyan. Ito, naka-adjust pa dito yan. Ibig sabihin yan. 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 Kasi, base sa calculation, mas mababa ito, di ba? Doon yung parehas na elevation. Dito pala. Dito yung parehas na elevation. Kasi naka-zero yan. O, ngayon yung quad. Di ba? 1.42 plus 3.52 plus 0.93. Mag-plus pa tayo. 1.42. Yan. 4.45 plus 1.42 equals 5.87. 5.87. Yan. Kasi parehas na elevation yan. Naka-zero kasi eh. Ngayon, dito tayo. 1.8 plus saan ba yun? 3.93. Diba? O, 5.73 na pala. 5.73, ito na yun. Kasi 1.8, yan. 3.93 plus 1.8 equals 5.73. Yan na yun. Kung 5.73 ito, tapos 5.87 ito. Yan, yan. Parang ganito yan. Yan ba? 5.87. 5.87. Yan. Tapos ito naman, 5.73. O, pag minusin natin, 5.87 minus 5.73, yan ang pagitan. Yan. 5.87 minus 5.73 equals, may pagitan silang 0.14 meters. Ibig sabihin, 14 centimeter or 14 centimeter. Centimeter. Yan.
Yan. Ibig sabihin, ito, 5.87, 5.73. Ibig sabihin, mas mababa ito, mas mataas ito. Ibig sabihin, may pagitan na itong gap na yan is 14 cm. Oh, di ba? Oh, okay. Oh. Ngayon naman, paliwanag ko to kung paano kulayan ko. Yan oh. Yan. Yan. Tapos, yung distansya na yan. Kung paano sila nagkaroon ng gap. Yan. Ganito yan. Ganito kasi yan. Yung instrumento kanina, isinero sa horizontal. Kaya nga, di ba? Yan o, 90 degrees sa vertical, perpendicular. O, yan. Ganyan ito. Ganyan, ganyan yan, ha. Horizontal, 0 degrees. Tapos, sa vertical, 90 degrees siya. Yan. Yung distance na 1.42, ito yon. Yan. 1.42 distance or height. Yan. Tapos, sa kabila, yung flooring na yan, ay 1.8. Yan. Ibig sabihin, mas mahaba. 1.8. Yan. Ibig sabihin, may gap sila. Yan. Gap. Yan. Ito yon, yung kinumpyot. Kaya nga, di ba? 1.8 minus 1.42. Di ba? Yan, 1.38. Ibig sabihin, yung gap nila is 0.38 meters. Oh. Second floor din to. Oh. Yan. Ngayon, doon naman sa existing ground tapos sa existing asphalt driveway, ganito yan. Yung na-compute natin, magmula doon sa horizontal line na naka-0, 5.87. Ibig sabihin yan, ganito din yan. Yan. Tapos, dito, 5.87 meters. Yan, magmula doon. Yan. Ngayon, ito naman, 5.73. Ibig sabihin, mas maikli. Yan ay mas mahaba. Ganyan yan lang. Ikli din natin. Yan. 5.73. Oh. Ibig sabihin nila ng pagitan nila. Katulad mo na eh. Di ba? Oh. Ngayon, compute natin. Ang lumabas is 14 cm o kaya 0.40 meters. Kaya 5.87 minus 5.73 equals 0.14. 0.14 meters. O, di ba? Ngayon, dahil magdi-design tayo ng link bridge, ilan kaya yung slope? O, ito na yung distance, edge to edge ng building. Distance is, ilan na ba yun? 12.84. 12.84. O, di ba? Yan. Mag-i-slope tayo. Yan. Slope. Ngayon, ilan yung gap nilang dalawa sa flooring? Di ba? 0.38. Kaya 0.38 ito. O, ano yung formula ng slope? Di ba? Slope is equal to, ano yung rise mo is 0.38. Tapos, overrun, yan yung run, 12.84. Diba? Times 100 para malaman natin yung percent ng slope. Di ba yung rampa is 5%. Yung para sa
PWD 5% to 8.33. At ito malayo sa rampa ng PWD. Hindi mo mapipil na may rampa dyan. Kasi tingnan nyo, ang haba. Tapos 0.38 lang yung height. Kaya tingnan natin kung ilang percent. 0.38 divided by 12.84 equals times 100. Yun, 2.9% ay 3%. Ala kalsada. Di ba yung kalsada? Kalsada, yung carriageway, tapos yung shoulder. Di ba? Ito 2.5%. 2.5. Hindi halata na may slope. Hindi halos mahalata. May slope siya pero halos di mahalata. Parang ganun sa kalsada yun. Slope ng kalsada, o ganyan. Kasi ito, karamihan 2.5%. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng mathematics sa architecture. Ang ganda ng surveying sa architecture. Ayos. Di tayo madadaya sa layout. Okay.